Ang kwentong ito ay patungkol sa isang lalaki na ang hangad ay ang pag-asenso sa buhay. Alamin natin kung siya ba ay nakaalpas sa mga matitinding pagsubok na dumaan sa kanyang buhay at kung ano nga ba ang nakakagulat na naging revelasyon ng kanyang kasintahan sa dulo ng kwento. Noong unang panahon, may isang binata sa isang baryo na may mataas na pangarap sa buhay. Ito ay si Simon, panganay sa 3 magkakapatid. Isang araw, ibinenta ni Simon ang kanyang kalabaw at maliit na lupain ng kanyang mga magulang. Ang malaking halaga na ito ay pambayad niya sa placement fee, requirements at mga iba pang gastusin papuntang abroad. Siya ay magtatrabaho sa ibang bansa. Isang araw, sinabihan siya ng recruiter nito na aprobado na ang kanyang mga papeles at aalis na ito papunta sa ibang bansa. Tuwang-tuwa si Simon. Sa labis na kagalakan niya ay agad niyang pinuntahan ang kasintahang si Alma. Ito ay para ibahagi ang magandang balita sa dalaga. Pagdating nito sa bahay ng kasintahan ay wala raw ito at umalis ayon sa kanyang ina. Dahil dito ay napagpasyahan niya na puntahan muna ang matalik niyang kaibigan, si Arma. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan, habang dumadaan ito sa may likuran, mula sa bintana ay nagulat ito sa kanyang natunghayan. Si Arman kasama ang kanyang nobya na si Alma ay magkasama, magkatabi at naglalambingan. Animoy sila ang tunay na magkasintahan. Pagkatapos makita ang kanilang pagtataksil, ay agad silang kinompronta ng nagulat na binata. Hindi naman na sila nagkaila, inamin naman nila agad ito at hindi na nagdahilan pa na matagal na pala silang may relasyon at nagmamahalan. Matagal na nilang niloloko si Simon. Pagkatapos marinig ito, ay tumalikod at umalis si Simon. Umuwi siya, natulala at napakalungkot. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito sa kanya ng dalawa. Pagkatapos ng kaganapang ito, ilang araw din siyang balisa at halos hindi makausap. Hindi na bale, kapag nasa ibang bansa na ako, ay malilimutan ko din ang mga sakit na dulot nito. Ibabaling ko na lang sa trabaho, wika ni Simon. Kinaumagahan, sa wakas ay aalis na siya papuntang Maynila, sa lugar na kung saan sasakay siya ng eroplano at aalis papuntang ibang bansa. Nangako ito sa kanyang mga magulang at mga kapatid na magsisipag siya doon, pangako ng pag-asenso sa buhay. Pagdating nito sa Kapitolyo ng bansa, mga nasa 5 oras din ang naging biyahe niya mula sa kanyang probinsya. Agad niyang pinuntahan ang recruitment agency na naglakad ng kanyang papeles at pinagbigyan niya ng malaking pera. Napag-alaman niya, ito ay sarado na pala. Ilang buwan na ang nakakalipas. Naloko siya ng kanyang recruiter. Tinakbo ang perang binigay niya dito. Dahil sa pangyayaring ito, nagdilim ang mundo ni Simon. Niloko na nga siya ng kanyang kasintahan, pati ang hangarin ng mga ibang bansa, at umasenso ay naglaho na. Dahil dito, nawala na siya sa katinoan. Galit na galit sa mundo. Dahil sa nangyaring ito, nanatili siya sa lugar na yon at hindi umuwi. Dahil wala siyang mukhang iaharap
sa kanyang pamilya at ayaw na umuwing luhaan at biguan. Iniisip nito na hindi niya na matutupad ang kanyang pangako ng pag-asenso. Nagmukmok ito, nagkulong at lagi lang nasa kwarto. Hindi siya lumalabas. Kwartong inupahan niya gamit ang perang allowance niya sana sa mga unang araw nito sa abroad. Hindi pa rin alam ng kanyang pamilya ang nangyari. Makalipas ng isang buwan, naglakad-lakad ito sa syudad. Siya ay tulala pa rin at wala sa sarili. Mahaba-haba na ang nalakad niya. Mga ilang kilometro na rin ang layo mula sa kanyang inuupahan. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanya. Galit pa rin siya kay Alma, kay Arman, sa kanyang recruiter at lalong-lalo na sa mundo. Napaka-unfair nito ayon sa binata. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa may humarang sa kanya. Ito ay si Gia, isang napakagandang dilag na nagmamay-ari ng isang Chinese restaurant sa syudad. Isa siyang masayahin, laging nakangiti at animoy parang walang problema sa buhay. Kinulit nito si Simon at hinikayat na kumain sa kanyang restaurant. Dahil sa pagiging positibo ng pagkatao nito sa konting kakulitan at pagpupumilit, pumayag din ang binata na ilang beses tumanggi sa mga unang alok sa kanya. Dahil sa napansin ng dalaga ang kalungkutan ni Simon, inasikaso niya ito at hindi pinabayaan kahit suplado ito at sinusungitan lang siya ng binata. Napakadaming nakain ni Simon. Malaki-laki din ang halaga na kanyang babayaran. Nung ito ay magbabayad na, wala na siyang nadukot na pitaka sa kanyang bulsa. Ito ay marahil nadukutan siya na hindi niya napansin sa labis na pag-iisip at pagiging tulala. Dahil dito ay wala na siyang natirang pera, nakasilid kasi lahat sa pitakang iyon. Sa madaling salita, wala siyang pambayad. Nagalit ang kusinero at waiter ni Gia. "Huwag mo kaming niloloko dito Napakasuplado mo at masungit. Tapos, wala ka palang pambayad? Hindi pwede. Tatawag kami ng pulis." Wika ng mga ito. Inawat sila ni Gia. At ayon kay Gia, hindi niya nasisingilin si Simon at hindi na rin tatawag ng pulis. Ang hiling niya lang sa binata, kapalit ng nakain niya, ay tumayo siya sa pintuan hanggang sa magsara ito. Ang gagawin niya lang ay ngingiti at babati sa lahat ng mga papasok sa restaurant. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Simon sa dalaga. Suko na siya sa pinapagawa nito. "Ayaw ko na, niloloko niyo lang ako. Anong klaseng kabayaran ito? Alam mo ba kung bakit ako ganito? Kung bakit ako malungkot at masungit? Niloko ako ng nobya ko at matalik kong kaibigan. Nagsara ang agency ko at inirahan lang ako ng aking recruiter. Higit sa lahat, ang pinangako kong magandang buhay sa pamilya ko ay malabo na. Tapos, pangingitiin mo ako? Nag-aasar ba kayo? Palibhasa, hindi nyo alam kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ko." Napagpasyahan ni Gia na baguhin na lang ang kapalit ng kanyang nakain. Ito ang kanyang bagong plano. Ihahatid ni Simon mamaya at sasabay siyang maglakad kay Mang Oscar pa uwi, isa sa tagalinis sa restaurant. Bukod dito, mamamalengke sila bukas ng umaga ng kusinerong si Boyet. At pagkatapos nito, ay sasamahan niya si Gia na bumili ng bulaklak.
Kapag natapos niya lahat ito, bayad na siya at diretso siyang libre ng makakain sa restaurant habang nasa syudad ito. Natuwa sa bagong offer ni Gia si Simon. Sang-ayon siya dito. Habang nasa daan, pauwi si Mang Oscar at Simon, nagulat ang mga ito nang hinabol sila ng mga aso. Lingid sa kaalaman ni Simon, gabi-gabi itong nangyayari kay Mang Oscar pauwi. Gaya ng dati, hindi ulit makatakbo si Mang Oscar. At dahil dito, nalaman niya na putol pala ang isang paa ng tagalinis at artificial lang ang suot nito. Isang dekada na rin ang nakalipas nung naaksidente ako sa daan gamit ang motorsiklo. Tinakbuhan ako ng nakabangga sa aking truck. Malubha na raw ang lagay ng paa ko kaya kailangan putulin. Si Ma'am Gia lang at ng itay niya ang nagbigay ng tulong sa akin. Pero ayos lang, ang importante ay may trabaho pa rin at heto't buhay. Sambit ni Mang Oscar. Kinaumagahan, ayon sa napag-usapan, sinamahan ni Simon sa palengke si Boyet. Habang nasa pamilihan ng dalawa, kanyang nalaman na isa pala itong bingi. Kaya hirap siya na makipag-usap sa mga tao doon. Sinisigawan siya at madalas ay inaasar. Ayon dito, since birth na raw ang kapansanan niya. At ang mag-ama lang ang naniwala sa kakayahan niya sa kabila ng kanyang kapansanan, kakayahan niya sa pagluluto. Pagbalik ng restaurant, sinamahan nito si Gia. Sila ay bumili ng bulaklak. Pagkatapos ay dumiretso sila sa isang lugar. Ito ang sumambulat na impormasyon kay Simon sa kwento ni Gia. Sila ay nasa sementeryo ngayon. Isang buwan na pala mula nung namatay ang ama ni Gia. Pinasukan sila ng mga magnanakaw sa kanilang restaurant. Tinangay ang malaking pera ng mga ito at dahil lumaban ang kanyang ama, sinaksak ito at namatay. Habang nagkukwento ito, maya-maya pa'y biglang nahimatay ang dalaga. Dinala ito ni Simon sa pinakamalapit na ospital. Laking gulat nito nang sinabi ng doktor ang kalagayan ng kanyang sinugod na dilag. Si Gia ay may cancer. At ayon sa mga dalubhasa, may ilang taon na lang daw ang itatagal nito sa mundo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Simon sa narinig niya. Ilang sandali lang, pagkagising ng dalaga, sinabi niya ang mga linyang ito kay Simon. Si Mang Oscar ay matagal na sa amin. 15 anyos pa lang ako nung nangyari sa kanya ang disgrasya na iyon. Si Boyet naman ay kababata ko. Ako lang ang naging malapit na kaibigan noon dahil inaasar lagi siya at pinagsasamantalahan ng mga kababata namin noon. Yung restaurant naman, kabubukas lang namin ulit kahapon dahil sa nangyaring nakawan at pagkamatay ng aking ama. Ikaw ang unang-una naming customer pagkaraan ng isang buwan, kaya hindi kita pinabayaan at pinaniniwalaang may hatid kang swerte sa amin. At itong sakit ko, nung nakaraang linggo ko lang din nalaman na may malubha na pala akong sakit. Napagtanto tuloy ni Simon na ang mga nangyayari sa kanya ay walang-wala sa mga tao na nasa paligid niya. Pagkalipas ng 1 taon, sa tulong ng operasyon at pagdarasal, gumaling din ang sakit ni Gia. Dahil sa pinakitang kabaitan, pagiging maginoo
at pagtsatsaga ni Simon sa panliligaw, hindi nakapagtataka na napaibig din sa kanya si Gia. Naging magkasintahan ang dalawa. Kalaunay nagpakasal at sabay na pinalago ang mga negosyong ipinamana kay Gia. Naging matagumpay sila sa larangan na ito at sa wakas ay naiahon na rin ni Simon ang kanyang pamilya. Mga kaasenso, ang buhay ay parang isang baso ng tubig na kapag hinawakan mo ito, hindi mahalaga kung ito ay puno o kakaunti. Ang sakit at bigat na dulot nito sa kamay mo ay kung gaano mo ito katagal nahahawakan. Kung sandali lang, marahil ay walang mangyayari. Pero habang tumatagal ito na hawak mo, makakaramdam ka na ng pananakit. Habang lalo mong pinapatagal, posible na maging paralisado ang iyong kamay. Naway may napulot kayo na aral sa video natin ngayon. Muli, ito ang inyong kaasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat